Magandang araw po mga ka-recap. Maligayang pagbabalik sa ating channel. Ipagpatuloy na po natin ang kwento ni Hunter Baphomet. Matapos nga napindutin ni Cha Minwoo ang button sa waiting room ay biglang na-activate ang kanilang quest at lumabas ang napakaraming mga monsters. Ang misyon nila ay kailangang maubos ang mga monster sa loob lamang ng 10 minuto. Sinabi ni Baphomet na ano pa daw ang ginagawa nila. Ilabas na nila ang kanilang sandata. Nilabas ni Zest ang kanyang espada. At sa isang napakalinis na teknik ay agad niyang napatumba ang isang napakalaking monster. Sunod-sunod na umatake ang monster sa kanya pero biglang pinigilan ito ni Minwoo. Habang tinatapos ni Minwoo ang mga monster ay tahimik na inoobserbahan lang siya ni Zest. Napakabilis ng galaw ni Minwoo na parang napakadali lang sa kanya patumbahin ang mga monster. Sa pagkakataong ito ay ibang anyo ng sandata naman ang ginagamit ni Minwoo. 2 dagger, mabilis niyang na-atake ang mga kahinaan ng monsters dahil sa anyo ng kanyang sandata. Kaya niya ring patumbahin ng sabay ang mga higher orc. At dahil sa pagtutulungan ni Hunter, Zest at Baphomet, na-clear nila ang unang palapag. Maaari na silang umakyat sa susunod na palapag. Nasa ikalawang palapag na silang tatlo at doon ay may nakita muli silang button. Pipindutin na sana ito ni Cha Minwoo pero pinigilan siya ni Hunter Reaper. Kailangan pag-usapan daw muna nila bago pindutin. Pero sinabi ni Minwoo na hindi na kailangang pag-usapan pa. Kapag nagsayang pa sila ng oras ay maaaring maubos ang time limit at baka bumalik silang muli sa pinakaunang palapag. Ito yata ang dahilan kung bakit hindi pa rin nake-clear ng advance party ang tower dahil sa time limit ng tower. Sumang-ayon naman si Hunter Zest sa sinabi ni Minwoo. Walang magawa si Hunter Reaper kung hindi kumbinsihin ang dalawa pero tila wala itong pag-asa. Si Hunter Zest naman ay patuloy na inoobserbahan si Minwoo. Matalino daw si Minwoo pagdating sa tower, kahit nasa labanan ay organisado ang mga galaw niya at hindi nagsisiyang ng mga atake. Pero alam niya din na hindi pa pinapakita ni Hunter Baphomet ang totoo niyang lakas. Nagpatuloy na nga sila sa pag-clear ng tower. Puro mga monster lang ang lumalabas kapag pinindot nila ang mga button sa bawat palapag. Pero sa isip ni Minwoo ay hindi ito sapat. Masyadong mahina ang mga kalaban. Nangangati ang katawan niya na lumaban sa mas malalakas. Pero alam niya din na pinadala si Zest ni Jaywalk para malaman ang tunay na lakas niya. Ito na sana ang pagkakataon niya na paluhurin si Jaywalk at magmakaawang sumali sa grupo niya. Pero habang naglalakad ay kanina pa may nararamdaman si Cha Minwoo, pakiramdam niya ay may nanunood sa kanila at nag-oobserba. Biglang napasigaw si Hunter Reaper na kinagulat ni Minwoo. Akala niya ay kung ano na ang nangyari sa kanya. Pero nagbago lang ang ekspresyon ni Minwoo nang malaman kung bakit napasigaw si Reaper. Nakakita pala siya ng napakagandang tanawin sa loob ng tower. Ito daw ang tanawin kung saan nagpapakita ng tunay na tema ng tower. Ano daw ang akala niya dito, isang tourist spot? Tanong ni Minwoo kay Reaper. Kailangan daw ilagay ito ni Reaper sa kanyang isusulat na libro. Habang nagtatalo ang dalawa ay tahimik lang si Zest na nakikinig at nag-oobserba. May nakita silang isang kakaibang button. Mukhang isang semi-boss yata ang room na kinakatayuan nila kaya huwag na silang magsayang pa ng oras. Pinindot na ni Minwoo ang button. Nagsimula ng lumiwanag ang paligid at na-activate ang quest. Magsisimula na ang pagsubok ng ika-20 palapag. Ang time limit daw ay 10 minuto. Nakaramdam sila ng pagyanig at unti-unting nasesira ang ika-20 palapag. Biglang lumabas ang isang monster na parang robot. Ang pangalan nito ay Doc M2. Kailangan nilang matalo ito sa loob ng 10 minuto. Kapag nabigo sila ay babalik sila sa pinakaunang palapag. Sinabi ni Minwoo na kung sino man ang master ng tower na ito ay tiyak na hindi niya ito gusto. Mabilis na umatake ang monster at agad namang inilabas ni Minwoo ang kanyang sandata. Sa pagkakataong ito ay isang espada naman ang kanyang ginamit. Inatake siya ng buntot ng monster pero agad niya lang itong naiwasan at mabilis na tumakbo patungo sa monster. Bigla naman nagpakawala ng mga bala ang monster pero mabilis lang itong naiiwasan ni Minwoo. Nakahanap ng pagkakataon si Minwoo at agad na inatake ang monster pero laking gulat nila nang may biglang lumabas na barrier. Napa-atras si Minwoo dahil sa lakas ng impact nito. Sinabi ni Minwoo na kailangan nilang basagin ang barrier. Kapag hindi nila ito nagawa ay siguradong babalik sila sa pinakaunang palapag.
Dapat daw ay tuloy-tuloy na atake ang gawin nila sa barrier para mabasag ito. Ipinagpatuloy nila ang walang tigil na atake hanggang unti-unting umiikli ang kanilang oras na natitira. Naging 9 na minuto, hanggang sa naging 6 na minuto na lang. 4 na minuto, 2 minuto, hanggang sa naging 10 segundo na lang ang natitira pero nagkakabitak na ang barrier. Sinabi ni Baphomet na tumabi silang dalawa, tatapusin niya daw ito sa isang atake lang. Binago ni Minwoo ang kanyang sandata at naging isang pana ito. Agad niyang binitawan ang isang napakalakas na atake gamit ang kanyang pana. Pero sa hindi inaasahang pangyayari ay biglang may lumitaw na golem. Nasira nito ang barrier at natalo ang monster. Kinagulat naman ng tatlo ang nangyari dahil natapos nila ang quest. Galit na galit si Minwoo dahil nasayang daw ang kanyang napakalakas na atake. Kasalanan daw ito ng golem. Pero parang hindi naman ito kalabang monster. Biglang may isang babaeng nakasuot ng hood na nagpakita sa kanila. Nakilala ito ni Hunter Zest. Siya pala si Hunter Nelia. Siya ay kasama sa advance party na umakyat sa tower. Galit na galit naman si Minwoo at sinabi kay Hunter Nelia na siya dapat ang tatapos sa monster na yon. Pero biglang nahimete si Hunter Nelia pero sa kasamaang palad ay hindi siya sinalo ni Minwoo. Sinabihan siya ni Reaper na sana ay sinalo niya si Hunter Nelia. Kinumusta ni Reaper ang kalagayang ng Hunter. Nagsisilite ito pero hindi maintindihan ni Reaper. Nagugutom lang pala siya. Ano kaya ang nangyari sa advance party at bakit si Hunter Nelia lang ang mag-isang bumaba? Makalipas ang ilang minuto ay pinakain na nila si Hunter Nelia. Makikita na sobrang gutom nga niya. Masayang-masaya siya sa kinakain. Halos 2 linggo na daw silang hindi kumakain sa loob ng tower. Nagulat si Reaper sa narinig. Tinanong niya kung maayos lang daw ba sila. Ayon kay Hunter Nelia ay kung ordinaryong tao lang ay siguradong magugutom ang mga ito. Pero dahil kakaiba at espesyal ang katawang ng mga hunter, kaya nila itong tiisin. Gusto na sana niyang lumabas ng tower pero ayaw ng 2 lalaking kasama niya. Kaya bumaba siya para kumuha ng supply at nagkataong nakasalubong niya ang tatlo. Nagtaka si Zest kung bakit kailangan pang bumaba ni Hunter Nelia kung pwede naman siyang gumamit ng teleport palabas ng tower para kumuha ng supply, hindi niya daw ito nagawa dahil hindi niya magamit. Sinabi ni Baphomet na bawal gamitin ang teleportation device sa tower na ito. Tinanong nila si Nelia kung saang palapag siya nang galing. Ayon kay Nelia ay nasa ika-49 na palapag na sila. Halos kalahati na ng tower, sabi ni Reaper. Pero ayon kay Nelia ay hindi sila sigurado kung kalahati na nga ng tower ang na-clear nila. Maaari daw na mas marami pang palapag ang nasa itaas na di lang nila alam. Ayon daw sa kanilang investigasyon ay mayroong higit sa 100 palapag ang tower na ito. Pero ano daw ang pangalan ng gwapong hunter na kasama nila? Bigla ang tanong ni Hunter Nelia. Nagpakilala naman si Baphomet. Ano daw ang kanyang class? Sinabi niya na isa siyang warrior class. Tinanong niya rin kung ano ang height ni Minwoo, at sinagot naman niya na 186 na sentimetro. Ano naman daw ang mga sandatang ginagamit niya? Nagalit na si Cha Minwoo sa kakatanong ni Hunter Nelia kaya sinabi niya na kaya niyang gamitin lahat na sandata. Nginitian lang siya ni Hunter Nelia. Sinabi ni Nelia na dahil daw sa kanilang tatlo ay tumaas ang tsansa nila na maklear ang tower. Tinawag niya ang tatlo at pinalapit ito sa kanya. Naghawak-hawak sila ng kamay at biglang nagliwanag sa kinakatayuan nila. Ginamit pala ni Nelia ang kanyang skill na reverse operation. Sa itaas naman ng tower ay nagpapahinga si Hunter Griffin. Sobrang pagod na nito at tila wala ng lakas. Naalala niya ang pinagsasabi sa kanya ni Team Manager Jaywalk. Tila wala daw pagbabago sa kanyang lakas at abilidad. Kapag ganito daw ang naging takbo ng kanyang pag-improve ay malabong makaabot siya ng S-rank. Ang mga irregular daw na katulad ni Hunter Griffin ay kailangan ng determinasyon at goal para mapursige ang sarili na maging isang S-rank. Hindi alam ni Jaywalk kung ano ang tumutulak dati kay Griffin na lumakas at dati din daw ay puno ng determinasyon si Hunter Griffin pero tila ngayon ay nawala na ito. Kaya kailangan niyang hanapin ang kanyang determinasyon na magtutulak sa kanya na lumakas. Napaisip si Hunter Griffin. Saan at kailan daw nagsimulang magkamali ang lahat? Biglang nakaramdam ng napakasamang presensya si Hunter Griffin. Tila nasusuka siya sa presensyang ito. Nararamdaman niya ang aura ng isang demonic beast. Unti-unti itong lumalapit sa kinakatayuan niya. Ano daw ito?
Saan kaya ito nanggagaling? Biglang lumiwanag sa likuran ni Hunter Griffin. Bigla niyang kinuha ang kanyang espada at tinutok sa taong nasa likuran niya. Nagulat si Hunter Griffin sa nakita. Isang pamilyar na mukha ang hindi niya inaasahang magpapakita sa tower na ito. Naalala niya ang sinabi ng taong ito sa kanya. Kapag hindi daw siya lumakas ay mamamatay siya sa kamay ng taong ito. Walang iba kung hindi si Hunter Baphomet. Bigla naman silang inawat ni Hunter Nelia at sinabihan si Griffin na baka nagkakamali lang siya. Kasama nila si Hunter Baphomet. Akala daw ni Griffin ay sisanduan ni Hunter Nelia ang support group pero sino daw ang mga kasama niya? Sinabi naman ni Hunter Nelia na sila ang support group kaya huwag na silang mag-away-away. Binati ni Minwoo si Griffin. Matagal-tagal din daw na di sila nagkita. Nalito si Nelia dahil magkakilala pala ang dalawa. Habang nagkakagulo ay biglang may tumawag sa kanilang lahat. Nakilala ito kagad ni Hunter Reaper. Ang kanang kamay ng Guildmaster ng Sungwon Guild. Si Hunter Chu. Pagkatapos kumalma ng lahat ay kumain na sila at ikinwento kung ano ang nangyari. Si Hunter Chu pala ay kapatid din ng Guildmaster pero malayo ang agwat ng kanilang edad. Lahat daw silang magkakapatid ay kilala na malalakas na hunter at ang pinakamalakas sa kanilang lahat ay ang Guildmaster na si Van Gogh. Sinabi ni Hunter Chu na kailangan nilang pagbutihan ng pag-clear sa tower lalo na at pinadalhan sila ng napakagaling na support ni Team Manager Ha Jae-wook. May naisip si Hunter Nelia na paraan kung ano ang gagawin para ma-clear ang ika-49 na palapag. Kailangang pumasok ni Hunter Baphomet sa isang pinto na siya lang mag-isa, ganoon din si Hunter Griffin. Silang dalawa ang magtutulungan na ma-clear ang palapag na ito. Hindi alam ni Minwoo kung bakit sabay silang papasok sa magkaibang pinto. Sinabi ni Hunter Nelia na malalaman lang nila ito kung nakapasok na sila. Nagsimula na nga silang pumasok. At pagpasok ni Baphomet sa pinto ay sinalubong kaagad siya ng isang napakalaking golem. Agad itong inatake ni Baphomet at gustong subukan kung gaano ito kalakas. Pagkalipas lang ng ilang sandali ay galit na lumabas si Baphomet sa kwarto at sinabi na sobrang mahina ng golem. Pero sinabi ni Hunter Nelia na naunang matapos si Hunter Griffin sa kanya ng 1 minuto. Nadagdagan ang galit ni Minwoo nang marinig ito at gustong pumasok ulit. Pero napagtanto ni Minwoo na parang may mali. Sigurado siyang napatay niya ang monster at kung napatay din ni Griffin ang monster sa kabilang kwarto, ay dapat may nakikita na silang mensahe galing sa system na na-clear na ang tower. Mukhang may ibang kondisyon na kailangan matupad bago ma-clear ang palapag na ito. Sa tingin ni Hunter Nelia, ang dalawang kwarto ay magkatulad at magkaugnay. Ang kwarto daw na pinasookan ni Griffin at Minwoo ay magkatulad na parang kambal. Para bang umaapekto sa kabila ang clear time ng isang kwarto. Ang kanilang hula ay kailangang ma-clear ang dalawang kwarto sa parehong oras. Walang kahit anumang diferensya kahit pa ilang microsecond pa. Kaya ang kailangan nilang gawin ay magtulungan si Hunter Griffin at Hunter Baphomet. Magtatagumpay kaya ang pagtutulungan ng dalawa o hahadlangan ito ng galit ni Griffin. Habang nagliligpit ng kalat ay napansin ni Reaper na malakas kumain si Minwoo. Parang hindi na siya nagulat dahil noong nasa hotel sila ay malakas na talaga kumain si Minwoo. Pero ang hindi niya inaasahang malakas kumain ay si Hunter Griffin. Siguro ay dahil 2 linggo na silang hindi kumakain. Sana daw ay mas nagdala pa siya ng marami. Tinulungan siya ni Hunter Zest sa pagliligpit ng kalat. Habang naglilinis ay tinanong ni Hunter Zest si Reaper kung ano daw ang tingin niya sa dalawa. Gagana daw kaya ang pagtutulungan ng dalawa. Hindi daw alam ni Reaper. Pero ngayon ay alam na nila kung bakit hindi makaalis ang advance party sa palapag na ito. At dahil ito sa 2 kwarto na dapat ay sabay na ma-clear. Ayon kay Zest ay kahit siya siguro, mahihirapan na ma-clear ang tower na ito kahit kasama pa niya ang advance party. Pero ngayong nandito na si Hunter Baphomet, mas malaki ang tsansa nilang ma-clear ito. Napatingin si Reaper kay Zest. Sinabi niyang tama nga ang hinala nila. Sumama si Hunter Zest para obserbahan si Cha Minwoo. Tinanong ni Zest kung masyado daw ba talagang halata? Akala niya ay si Baphomet lang ang makakahalata pero pati si Reaper daw. Sinabi ni Reaper na hindi magaling magsinungaling si Hunter Zest. Halata daw sa mukha niya. At noon pa lang ay alam na niyang hindi maganda ang relasyon ni Cha Minwoo kay Team Manager Ha Jae-wook. Kaya natural lang na ipadala ni Jae-wook si Zest para obserbahan si Minwoo.
Sinabi ni Reaper na mukhang mahirap daw magtrabaho sa ilalim ni Team Manager Jaywalk. Pero sinagot siya ni Zest na akala ng ibang tao ay masama si Jaywalk. Pero para sa kanya ay kabaligtaran nito, susundin niya ang gusto ni Team Manager Jaywalk at kung sino man daw ang hahadlang sa landas ni Jaywalk ay ililigpit niya. Wala namang masabi si Reaper sa narinig. Tinanong ni Zest kung saan nila itatapon ang mga basura, hindi naman daw nila pwedeng iwan ito sa waiting room lang. Ngumiti si Reaper at sinabi na may perpektong item siya na nababagay sa trabahong ito. Inilabas niya ang isang maliit na puting box. Kaya daw nito maglinis at burahin ang mga nakatagong sekreto. Kaya nga binili niya daw ito. Namangha si Zest sa item ni Reaper. Tinanong ni Zest kung pwede daw ba niyang mahiram ito sa susunod. Pumayag naman si Reaper. Patuloy naman nag-uusap sila Minwoo at ibang mga hunter kung paano makeklear ang mga kwarto. Sinabi ni Minwoo na gumamit sila ng timer. Pero ayon kay Hunter Nelia ay bawal gumamit ng mga device na katulad nito. Paano naman daw kung atakihin nila kaagad pagkapasok nila sa kwarto? Pero magkaiba naman sila ng kapangyarihan kaya imposible daw na sabay na mamamatay ang monster, saad ni Hunter Chu. Lahat ni suggestion ni Minwoo ay hindi maaari. Sinabihan siya ni Griffin na sumunod na lang sa sasabihin nila. Nagalit si Minwoo dahil mukhang pinapatahimik siya ni Griffin. Nagsimula na namang magtalo ang dalawa. Pinapakalma sila ni Hunter Nelia pero ayaw pa rin nilang makinig. Nainis na si Hunter Chu at niyayang mag-sparring ang dalawa. Sinabi ni Griffin na hindi ito ang tamang panahon, kailangan nilang subukang muli na i-clear ang mga kwarto. Natawa si Hunter Chu dahil baka natatakot lang silang dalawa. Nang marinig nila ito ay di na sila nagdalawang isip na atakihin si Hunter Chu. Tumilapon ito sa kanila ni Reaper at Zest. Ano daw ang nangyayari? Sinabi ni Hunter Chu na ito lang daw ba ang kaya ng mga kilalang A-rank hunter. Mukhang diskumpiyado siya. Nainis si Minwoo at agad na inatake si Chu. Mabilis lang itong naiiwasan ni Hunter Chu at sinabi kay Minwoo na magaling siyang fighter at malakas ang mga atake. Pero hindi pa pino ang mga teknik niya. Bigla niyang sinuntok si Minwoo at tumilapon ito. Sinundan niya din ng isang malakas na atake kaya bagsak si Hunter Baphomet. Sa likuran naman ni Chu ay agad umatake si Griffin. Mabalis naman na nakailag si Chu pero hinabol pa din siya ni Griffin. Magaling daw siya at mabilis. Pero masyadong malawak ang galaw niya. Bagsak din si Griffin. Iba daw talaga ang level ng isang S-rank. Magaling daw ang dalawa para kay Hunter Chu. Umaasa siya na nasa mabuting kamay ang hinaharap ng mundo ng mga hunter. Kung gusto daw nila ay pwede silang mag-sparring anumang oras at saan. Pero alam ni Hunter Nelia na gusto at nangangati lang ang katawan ni Hunter Chu makipaglaban. Si Reaper naman ay patuloy na nagsusulat ng mga detalye ng mga nangyari simula nang pumasok sila sa Tower of Sanctuary. Patuloy pa rin ang pagpaplano nila kung paano makeklear ang mga kwarto. Kinausap ni Minwoo si Griffin at sinabi na mukhang ilang beses na niyang natalo ang mga golem sa loob ng kwarto kaya alam daw ni Griffin kung kailan ito mamamatay. Sinabi ni Minwoo kay Griffin na ipakita daw sa kanya kung paano niya tinatalo ang mga golem. Pinakita ni Griffin kay Minwoo ang galaw na ginagamit niya para talunin ang golem. Sinabi ni Griffin na kahit hindi ito magawa ni Minwoo ay maiintindihan niya. Unang subok pa lang naman niya ito. Biglang nag-iba ang mga mata ni Minwoo. Agad niyang ginaya ang galaw na ipinakita ni Griffin. Hindi sila makapaniwala sa nakita. Sa isip ni Reaper perpektong nagaya ni Minwoo si Griffin. Kapag nagpatuloy ito, hindi imposible na maklear nila ang tower. Pero nagkamali si Reaper. Ilang beses na nilang sinubukan pero parating nauuna si Griffin at nahuhuli si Minwoo. Nagpatuloy sila sa pagsubok at may pagkakataong nauuna si Minwoo pero hindi sila sinuswerte na magsabay. Napagdesisyonan na nilang magpahinga na lang muna at kumuha ng lakas. Inasar ni Griffin si Minwoo at mag-aaway na naman sana sila pero tinawag ni Reaper si Minwoo. Ayon kay Reaper ay dapat niyang bayaran si Minwoo kung na-clear nila ang tower na ito. Pero ngayon, kahit daw na magdesisyon si Minwoo na tumigil na at lumabas ng tower, ay babayaran niya pa rin ito. Siguro daw ay marami talaga siyang pera, tanong ni Minwoo kay Reaper. Hindi biro ang halagang ibibigay niya pero parang wala lang daw ito sa kanya. Ano daw ba ang gusto niya bakit siya pumapasok sa tower? Sinagot ni Reaper ang katanungan ni Minwoo. Gusto niya daw matapos ang digmaang ito. Para daw sa mga tao, masama ang mga monsters.
Pero para naman sa mga monster ay ang mga tao ang kailangang mawala. May ipinaglalaban at may mga kwento din daw sa likod ng mga monster. Kung pag-aaralan daw nila ang mga tower at malalaman ang mga rason sa likod nito, tiyak na makakakuha sila ng sagot. Pero biglang sinabi ni Minwoo na masyadong corny daw si Reaper. Ikinainis niya naman ito. Paano daw ito nasasabi ni Minwoo sa kanya? Iniisip ni Reaper na bakit kaya sobrang hirap maklear ng palapag na ito. Sana daw ay pwede silang gumamit ng telepathy para magkaugnay ang kanilang pag-iisip at maklear ang mga kwarto ng walang mali. Nang marinig ito ni Minwoo ay nanlaki ang kanyang mga mata. Sumigaw siyang tama daw si Reaper. Nalito naman si Reaper sa pinagsasabi ni Minwoo. Walang kwenta daw ang pinaggagawa nila sa simula pa lang. Makalipas ang ilang sandali ay tinawag na silang muli ni Hunter Nelia. Sinabihan sila na konting tiis na lang. Palapit na ang diferensya nila sa oras kaya malapit na daw silang magtagumpay. Nagsimula na silang pumasok sa kwarto. Sinabi ni Hunter Nelia na kung hindi pa rin sila magtagumpay ay kailangan na nila munang bumaba ng tower. Pero sinabi ni Hunter Chu na magtatagumpay na sila ngayon. Positibo siya na magtatagumpay ang dalawa. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas na nga ang mensahe na naklear na ang palapag at bumukas ang daanan papuntang ika-50 palapag. Ano kaya ang ginawa nila at paanong naklear nila ng sabay ang dalawang kwarto? Abangan po natin yan mga ka-recap sa susunod na kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel sa hindi pa po nakakapag-subscribe. See you soon. Bye!